salita ng Diyos ay naging tulad ni Propeta Isaiah sa unang pagbasa sa isang ulan o niebe na pumatak mula sa langit na nagdilig sa sangkalupaan na siyang bumuhay sa mga bukid na siyang naging daan ng aming mga pagkain. Ibig sabihin ay may epekto. Hindi pwede walang epekto yung salita ng Diyos. At bahagi rin mo sa Ebanghelyo na ating napakinggan ay pahayag na Jesus na nagtuturo na dasal na Ama namin. Bahagi rin na pinaniwalaan natin ito turo mismo na Jesus. Mga salita ng Diyos kung paano natin kung paano tayo makipag-ugnayan sa ating Diyos. Mga salita siya mismo ang nagturo. Sa usapin ng Ama namin, yun po yung mismo una, yung panalangin ng Ama namin bilang panalangin itinuro mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang salita na nagbibigay ng epekto sa buhay natin at pakipag-ugnayan natin sa Kanya. So bahagi na wag natin kalimutan, hindi o masama yung paulit-ulit na salita sa panalangin. Kung tinignan po natin ano ba yung masama, yung paulit-ulit na walang kabuluhan. Kung minsan kasi yung iba natin mga kapatid na hindi Katoliko ay hindi itinutuloy yung may karugtong pa. Huwag kayong paulit-ulit may karugtong ba yun na walang kabuluhan sa inyong panalangin. So itong mismo salita na dinagamit natin sa ating panalangin ay salita mismo na itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag, ang kanyang salita ay katulad ng niebe ay ng ulan na nagbibigay ng epekto. Kaya napakahalaga yung mga ginagamit natin na kung tawagin po natin ay formal at saka vocal prayers. Ama namin, Abagi ng Maria, iwalahati sa mga sampalataya. Yan ay mga itinalagaan ng simbahan na bahagi na alin magiging common prayer natin na nawa makatulong sa atin kapag naniniwala tayo na ito yung mismo mga salita na magiging makabuluhan sa ating pagpapagnayan sa Diyos. Kaya po yung mismo ating mga luminaryo. Yan po yung may tinatawag tayong Nickel of Stamp at saka imprimatur. Hindi lang po Biblia ang mayroong imprimatur at Nickel of Stamp. Kaya nasabi ko kalimutan, kapag kayo magsiseros ng luminaryo, isasama niyo yung imprimatur at saka yung Nickel of Stamp. Kasi yan nakalagay na ito, ang panalangin na ito ay approved by the church. Nais ko rin ipahayag kasi kamakailan nagpalabas ang CBCB na isang version ng Hail Mary. So
yung luma natin ay Bagong Maria. Yung bago ay Ave Maria. Pero hindi nito inaalis yung luma. Hindi nadagdag lang yung bago. So, ibig sabihin, parehong version, pinapayagan. Kaya bahagi yun na makita. Naitulong na rin sa mga bagong mag-i-LCM. Sabi nga natin, sa pagtingin sa Biblia, sa pagtingin ng mga panalangin, yung pong mga imprimatur niya, tsaka naked homes na. Kaya may date yan. Bakit may date? Kasi yung validity niya ay after lamang ng 50 years. After 50 years, kinakailangan palitan yan. Bahagi yun kasi nagbabago rin ang kahulugan ng mga salita. So, halimbawa lang, kung yung panalangin na yan ay palalagyan mo rin ng imprimatur at naked homes na, kinakailangan panibago din. Kung papayagan ulit, hindi sa wordings. Kung hindi na ang kopya, ay pwedeng palitan ng ilang mga wordings. Pero dapat, yun ay under pa rin ng 50 years na nakalagay doon sa imprimatur at naked homes. Mahalaga po yung salita. Yun po yung una. Kaya, yung paggamit natin ng mga formal at vocal prayer, malaki po na itutulong yan. Kasi ito yung mga panalangin itinalaga ng simbahan na alam ng simbahan katulad ng Ama namin ay ang salita na nanggaling muli mismo sa ating Panginoon Jesucristo o sa pamagitan ng pagdadalaga ng simbahan. Kaya malaki yung naitutulong ito, lalo-lalo na sa mga panahon na kung natin ay yung emotionally unstable. Ay, kung minsan sa gitna ng ating kalungkutan, gusto natin magdasal. Kaya hindi tayo makapagdasal tayo. Walang lumalabas sa ating mga bibig at sa ating isip. Kasi bakit? Emotionally unstable tayo. Pero kung mayroon tayong mga panalangin, katulad ng Ama namin, Bagong Maria, Papuli, yun ay mga memorized by heart. Mahina lang, nakapagdarasal tayo. Kasi memorize na by heart. At yun ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan, ng kalooban. And at the same time, tayo ay magkaisa sa ating Diyos. Pangalawa, yung pong Ama namin, sabi lang natin ito ay mayroong 4 na elemento ng panalangin. Adoration, thanksgiving, contrition, at supplication. Pagsamba, pasasalamat, contrition, paghingi ng kapatawaran, at paghingi ng kahilingan. Kalimitan ng ating panalangin ay ito dito nakabase sa 4 na ito na kung tawagin natin ang acts. Pwede naman tayo magdasal ng paghingi lamang ng kapatawaran. Pwede rin tayo magdasal ng pagpapasalamat din. Pero yung Ama namin, nandito rin ang pinaka-4. Kaya mahalaga rin nakita natin na kung tawagin natin, ito yung pinaka-balance na prayer. At kung sakaling tayo ay magkaroon ng mga spontaneous prayer, yung prayer na tayo mismo may akda, ay ilalaman natin yung 4 na ito. Pagsamba, paghingi ng kapatawaran, pagpapasalamat, at paghingi ng mga kahilingan.
At yun po yung bahagi na kung saan ay huwag namin kalimutan na nilalaman din ng tinatawag naming dasal ng Ama namin. Pangatlo, sa Ebanghelyo ng ating napakinggan, isang bagay na mayroong kondisyon doon sa akin, yung paghingi ng kapatawaran. Ito lamang ang mayroong kaakibat na kondisyon na sa ating pagdadaan sa paghingi ng kapatawaran sa Diyos, kinakailangan naging bahagi ng ating pagkilos ang kahandaan na magpatawad sa kapwa. Hindi lamang sapagat ito ay prerequisite, kasi maliwanag hindi tayo pagtawarin ng Diyos kung hindi tayo marunong magpatawad. Bakit? Kasi baka hindi natin naiintindihan yung kahalagahan at ang bigat ng pagpapatawad ng Diyos. Na yung pagpapatawad ng Diyos ay napakahalaga na ang pagpapatawad niya sa atin ay para mas maintindihan natin, naunawaan natin na kaya kang patawarin ng Diyos. Bakit? Kasi kinikilala ko ang kanyang kapangyarihan na yung kanyang pagpapatawad ng kasalanan ko ay sapagkat naunawaan ko ang kahalagahan ng kanyang awa at pagpapatawad. Maliwanag sa akin na hindi lang ako ang kanyang pinapatawad. Ngunit pinapatawad niya rin yung yung mga taong nagkasala sa akin. Ibig sabihin, naiintindihan ko yung kanyang walang hanggang pag-ibig at pagpapatawad. Hindi lamang sa akin, ngunit sa sangkatauhan. Ganon katindi yung pagpapatawad ng Diyos na kaya ko magpatawad ng mga tao nagkasala sa akin. Pagkilala natin, kaya kung may kapangyarihan magpatawad ng kasalanan ng tao, kasi mahirap magpatawad eh. Pero kaya wala akong nakayanan. Bakit? Kasi ako'y naniniwala na ang Diyos na hiningan ko ng pagpapatawad